Mahal na mahal kita. From unknown. My God! Ano? Saktan ako. Nakakaya naman ito araw. Next letter. Wala tao eh. Kaya yan. Ay, ano yan? Babasa ko na lang. Nagagalit ako sa papa ko kasi ako daw ang may kasalanan. Oh my God, parang hindi ko kaya mo sa akin. Ako daw ang may kasalanan kung bakit namatay ang mama ko. Dahil napakasaya ko daw na namatay ang mama ko. December kasi namatay ang mama ko. Kaya nung inilibing siya, ay December 24. Wala pang 40 days ang mama ko, nakahanap na siya agad ng bago. Sabit na napakataas ng tingin sa sarili. Kaya sa sobrang sakit, naghanap ako ng karamay. Pero wala tanging kaibigan ko. Hindi wala ako kaintindihan. Hindi na kaintindihan ng mga problem ko sa akin. Humingi ako ng advice. Wala naman masabi kasi hindi niya daw maintindihan mga problems ko. Kasi hindi niya nararanasan ang nararamdaman ko. Kaya one day, may niregaw sa akin. Minsan niya daw, kaya doon ko nahanap ang comfort. Sa kanya ko sinabi yung mga problema ko sa buhay. Bakit yung pagkagalit ko sa sarili ko dahil sa sinasabi ng sarili kong pamilya about sa akin. Sabi ng kuya ko, lagi akong dinadaw ng sarili kong pamilya. Bakit? Kasalanan ko bang mamatay ang mama ko? Porque ba kasama ko siya sa ospital? Sabi niya, bakit daw pumayag akong pirmahan? Bakit daw pumayag akong pirmahan yung pinapapirma ng doktor? Ito yung sulat na pumapayag kang huwag na i-revive yung magulang. Bakit? Bakit nung tinanong ko siya, sabi niya, ako na bahala. May isip na daw ako, kaya alam ko yung tama at mali. Tapos nung pumayag ako, sabi niya, wala daw akong kwentang anak at kapatid. Minsan, iniisip ko, ako na lang sana yung namatay. At hindi si mama. Kaya mas ginusto kong pupunta dito sa Maldives kaysa doon para ako mas lalong pinapatay ng depression. Dahil sa sarili kong pamilya. Porkit pangalan na babae, ganyan na sila. Then nung papunta ako dito sa Maldives, nakaranas pa ako ng sampal ng sarili kong lola. Dahil ayaw nila akong mapunta sa poder ng tito ko. Bakit? Para saktan pa. Pero ang masakit, ako na nga itong kasama ni mama sa paghihirap, ako pa itong masama. Kailan kaya sila magiging proud sa akin? Pati pinsan ko sa father side, ayaw sa akin. Buti pa sa mother side ko, napagsasabihan ko ng mga hinanakit. Pero sa father side, ayaw sa akin dahil pangit daw ugali ko. At hindi naman ganito ugali ko kung hindi dahil sa kanila. Sa lola ko naman, ba't ganon? Hindi man lang ako maturing na ako. Para lang ako laruan sa kanila. Utusan. Ay, makinig na kayo. Naranasan ko pang gawin niyang katulong. Nag-aalaga ng bata na kahit sa pamamagitan ko, hindi ko na kahit sa sarili pamangkin ko, hindi ko na maalagaan dahil sa ginagawa sa akin ng sarili kong lola. Nagalinis ng bahay, lahat ng ginagawa ng mga katulong, ginawa ko na para matanggaw lang ako. Yung taong pinagsasandalan ko pa, wala na, kaya hindi ko man lang mapatawad sa sarili ko kapag naalala ko yung mga sakit na nangyari sa akin. Kaya hindi ko pa sila mapapatawad. Mula sa akin, anonymous.
Dalawa yung bikini. Dalawa yung bikini. Bigyan mo yung sa'yo, Tek. Dalawa yung bikini. Magbabasa pa naman sila. Papabutin niya raw ng likod. Ayun, time na. Sinabi ni Pet. Yung bikini ko, dalawa yung bikini. Salita ko po, ah. Nangyari ito, siguro 1 year bago ako mag-first date. Nag-away kami ng ni mama. Sobrang iyak. Sobrang iyak at sakit na naramdaman ko dahil malala yung away namin. Akala ko magkakaayos din kami agad, pero hindi. Walang pansinan, usapan at kapitol. Akala ko, pagdating ng birthday ko, magkakaayos na kami. Dinatry kong kausapin at sumunod sa kung anuman ang pwede niyang ginagalit. Hanggang sa dumating na yung time na birthday ko na. Pero hindi pa rin talaga kami nagkakaayos. Pag-uwi ko ng bahay galing school, nakita ko na lang na may hinihanda siya sa akin. Nahanda sa akin si mama. Sobrang saya ko dahil sa simpleng paghanda niya sa akin ay napasaya niya ako. Sobrang sakit na nararamdaman ko